Mabigat na ang hakbang, mahirap na bumangon sa umaga, at mas madalas kang napapagod. Akala mo normal lang ito sa pagtanda. Mali ka, may 10 bagay na ginagawa mo araw-araw na akala mo walang masama. Pero sa totoo lang, ito ang unti-unting nagpapahina sa katawan mo. Hindi mo lang nararamdaman agad, pero sa loob ng katawan mo, humihina na ang immune system, bumabagal ang sirkulasyon ng dugo, at nagiging mas marupok ang mga buto mo. Hindi mo kailangang magbayad ng mamahaling doktor para sa mga simpleng bagay na ito. Ang sagot ay nasa kamay mo lang, basta iwasan mo lang ang mga nakasanayang gawin na akala mo okay lang. Samahan mo ako hanggang dulo dahil may 3 bonus tips ako na magiging game changer sa kalusugan mo sa susunod na mga taon. Alin sa mga ito ang ginagawa mo ngayon? Ikwento mo sa comments para matulungan natin ang iba. Una, sobrang pagkakaupo at walang galaw. Si Aling Rosa, 72 taong gulang, dating teacher sa elementary. Bawat umaga, umuupo siya sa sofa at nanonood ng telebisyon hanggang tanghali. Pagkatapos mag-lunch, balik ulit sa sofa hanggang gabi. Akala niya ay pahinga lang ito, pero hindi niya alam na ang simpleng nakaupo buong araw ay nagiging sanhi ng pagbaba ng muscle mass niya. Sa loob ng 3 buwan, napansin niya na mas nahihirapan na siyang tumayo ng walang kape. Mas mabigat na ang paglalakad sa kusina. Hindi niya alam na nagkakaroon na siya ng sarcopenia, isang kondisyon kung saan nawawala ang muscle mass dahil sa kakulangan ng galaw. Ayon sa pag-aaral sa Journal of the American Geriatric Society noong 2023, ang prolonged sitting ay nagiging sanhi ng poor blood circulation, weakened muscles, at increased risk ng blood clots. Kapag ang isang senior ay nakaupo ng mahigit 8 oras bawat araw nang hindi gumagalaw, bumababa ang oxygen sa mga tissue at nagiging mas mahina ang puso. Ang solusyon, hindi mo kailangang mag-gym. Sapat na ang tumayo bawat 30 minuto, maglakad lang sa loob ng bahay, o mag-stretching ng 5 minuto. Ang kilos ay buhay, walang kilos ay unti-unting kamatayan. 2, hindi pagkain sa tamang oras. Maraming senior ang nagiging mahina dahil hindi sa kakulangan ng pagkain, kundi sa hindi tamang oras ng pagkain. Minsan nalilimutan, minsan walang gana, minsan naman nakatulog lang. Pero ang hindi alam ng marami, ang blood sugar level ng mga matatanda ay mas sensitibo kaysa sa mga mas bata. Kapag hindi kumain ng mahigit 6 na oras, bumababa ang glukose sa utak. Ito ang nagdudulot ng pagkahilo, confusion, at biglaang panghihina. Ayon sa research sa Diabetes Care Journal, ang irregular eating patterns sa mga senior ay nagiging sanhi ng cognitive decline at increased risk ng dementia. Ang utak ng senior ay kailangan ng steady supply ng glucose para manatiling alert. Kaya kahit simpleng crackers o prutas bawat 3 oras ay makakatulong na. Hindi mo kailangang kumain ng marami, kailangan mo lang ng consistent na energy supply. 3, kakulangan sa tubig. Hindi ako nauuhaw kaya hindi ako umiinom ng tubig. Ganito ang pag-iisip ng maraming senior. Pero sa totoo lang, habang tumatanda ang isang tao, bumababa ang sensation ng uhaw. Ibig sabihin, pwede kang dehydrated na pero hindi mo nararamdaman. Ang kakulangan sa tubig ay nagdudulot ng urinary tract infection, constipation, pagdadala ng kidney stones, at pagtaas ng blood pressure. Ayon sa American Journal of Clinical Nutrition, ang mga senior na kulang sa tubig ay may mas mataas na risk ng stroke dahil nagiging thick ang dugo. Ang tamang dami, 8 baso ng tubig sa buong araw. Hindi kailangang sabay-sabay, pero dapat consistent. Kung ayaw mo ng plain water, pwedeng herbal tea o tubig na may kaunting lemon. 4, sobrang tulog o sobrang paghiga. Mahalagang matulog, pero ang sobra ay nakakasama na rin. Maraming senior ang natutulog ng mahigit 10 oras o nakahiga buong maghapon. Akala nila rest ito, pero sa totoo lang, ito ay nagiging sanhi ng muscle weakness at poor circulation. Kapag sobrang tulog, bumababa ang oxygen exchange sa baga, humihina ang puso, at nababawasan ang stimulus ng utak. Ayon sa Sleep Medicine Reviews, ang excessive sleeping sa mga senior ay konektado sa mas mataas na risk ng dementia, depression, at cardiovascular diseases. Ang ideal na tulog para sa senior ay 7 hanggang 8 oras sa gabi, plus 1 oras na power nap sa tanghali. Mas mahalaga ang quality kaysa quantity ng tulog. 5, hindi paglabas ng bahay. Si Mang Pedro ay 3 taon nang hindi lumalabas ng bahay. Takot sa COVID, takot sa init, takot madapa. Pero ang hindi niya alam, ang kawalan ng exposure sa araw ay nagiging sanhi ng vitamin E deficiency niya. Ngayon, mas masakit na ang mga buto niya at mas madalas siyang magkakasakit. Ang vitamin E ay hindi lang para sa buto.
kailangan din ito ng immune system para lumaban sa infection. Ayon sa Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, ang vitamin E deficiency sa mga senior ay nagiging sanhi ng osteoporosis, frequent infections, at muscle weakness. Hindi mo kailangang magtagal sa labas. 10 minuto sa umaga, kahit sa bakuran lang, ay sapat na para makakuha ng natural na vitamin E. Samahan mo pa ng simpleng paglalakad para sa dagdag na benepisyo. 6. Hindi pagsunod sa schedule ng gamot. Okay lang isang araw hindi uminom ng maintenance, hindi naman agad ako mamamatay. Ganito ang pag-iisip ng maraming senior. Pero ang hindi consistent na pag-inom ng gamot ay nagiging sanhi ng rebound effect, biglang pagtaas ng blood pressure, blood sugar, o cholesterol. Ayon sa American Heart Association, ang mismedications ay isa sa mga pangunahing dahilan ng stroke at heart attack sa mga senior. Ang blood pressure medication, halimbawa, ay dapat iniinom sa tamang oras para mapanatili ang steady levels sa dugo. Gumawa ng simple na reminder system. Lagay mo ang gamot sa tabi ng kape mo, o gumamit ng pill organizer. Ang consistency ay mas mahalaga kaysa sa perfect timing. 7. Sobrang kape sa gabi. Maraming senior ang umiinom ng kape sa gabi para manatiling gising o makaramdam ng init. Pero ang hindi nila alam, habang tumatanda ang isang tao, mas tumatagal ang caffeine sa katawan. Kung dati ay nakakatulog ka pa rin pagkatapos ng kape, ngayon ay iba na. Ang caffeine ay nananatili sa sistema ng senior ng hanggang 8 oras. Ito ang nagdudulot ng shallow sleep, frequent waking, at poor sleep quality. Ayon sa Sleep Journal, ang poor sleep sa mga senior ay konektado sa cognitive decline at weakened immunity. Kung gusto mo ng mainit na inumin sa gabi, subukan ang herbal tea tulad ng chamomile o ginger tea. Mas safe at nakakatulong pa sa relaxation. 8. Pag self-medicate gamit ang over-the-counter drugs. Masakit ang tuhod ko, inom ako ng painkiller. Nahihilo ako, baka mataas presyon ko, inom ako ng gamot. Ganito ang madalas na ginagawa ng maraming senior. Pero ang kaulit-ulit na pag-inom ng pain relievers ay nagiging sanhi ng kidney damage, liver toxicity, at stomach ulcer. Ang katawan ng senior ay mas mabagal mag-metabolize ng drugs. Ibig sabihin, mas matagal bago mailabas ng katawan ang chemical compounds. Ayon sa American Geriatric Society, ang inappropriate medication use ay isa sa mga pangunahing dahilan ng hospitalization sa mga senior. Sa halip na mag-self-medicate, gumawa ng log ng mga symptoms mo. Kung paulit-ulit ang sakit, kailangan mo ng proper diagnosis. Hindi lahat ng sakit ay kailangan ng gamot agad-agad. 9. Walang regular exercise. Baka mapilayan ako, baka tumaas ang presyon ko. Maraming senior ang takot mag-exercise dahil baka mas masaktan pa. Pero ang totoo, ang walang exercise ay mas delikado kaysa sa tamang exercise. Ang sedentary lifestyle ay nagiging sanhi ng bone loss, muscle weakness, poor balance, at cardiovascular problems. Ayon sa American College of Sports Medicine, ang regular exercise sa mga senior ay nakakapababa ng risk ng falls, dementia, at chronic diseases ng hanggang 50%. Hindi kailangang mabigat. Simpleng 15-minute walk sa umaga, basic stretching, o chair exercises ay sapat na. Ang mahalaga ay consistent at akma sa kakayahan mo. 10. Pagtitiis ng mga sintomas. Normal lang ito sa edad ko. Ayaw ko maging pabigat sa pamilya. Maraming senior ang ayaw magsabi kapag may nararamdamang kakaiba. Minsan dahil nahihiya, minsan naman dahil takot sa gastos. Pero ang pagtitiis ng mga symptoms ay napakadelikado. Maraming sakit ang gumagaling kapag maagapan. Pero kapag huli na ang lahat, mas mahirap at mas mahal ang gamutan. Ayon sa World Health Organization, ang early detection at treatment ay nakakapahaba ng buhay ng mga senior ng hanggang 10 taon. Ang simpleng pananakit ng dibdib, shortness of breath, persistent cough, o unusual fatigue ay hindi dapat ipagpabukas. Mas mabuting magpatanong agad kaysa magsisi sa huli. Bonus 1, pag-iwas sa regular check-up. Maraming senior ang umiiwas sa doktor, hanggat wala pa namang nararamdaman. Okay naman ako kaya hindi na ako kailangan magpatingin. Pero ang hindi nila alam, maraming sakit ang walang sintomas sa umpisa. Ang diabetes, high blood pressure, high cholesterol, at kidney problems ay mga silent killers. Kapag lumabas na ang sintomas, malalim na ang damage. Ayon sa American Medical Association, ang regular preventive checkups ay nakakapababa ng risk ng major complications ng hanggang 70%. Para sa mga senior, ang annual checkup ay hindi gastos, ito ay investment sa kalusugan. Mas mura ang prevention kaysa sa treatment.
Bonus 2, sobrang alat na pagkain. Habang tumatanda, humihina ang panlasa. Kaya maraming senior ang nagdadagdag ng asin sa pagkain para lang malasahan. Pero ang sobrang sodium ay nagiging sanhi ng high blood pressure, kidney problems, at heart disease. Ayon sa American Heart Association, ang mga senior ay dapat limitahan ang sodium intake sa 2,300 mg sa isang araw. Ang isang kutsaritang asin ay may 2,300 mg na ng sodium. Sa halip na asin, gamitin ang herbs at spices para sa lasa. Tanglad, dahon ng bayabas, luya, at bawang ay natural na pampalasa na may health benefits pa. Bonus 3, stress-inducing content. Maraming senior ang mahilig manood ng balita, teleserye, o social media content na puno ng drama, trahedya, at negative news. Akala nila entertainment lang ito. Pero ang constant exposure sa stress-inducing content ay nagiging sanhi ng elevated cortisol levels. Ang chronic stress ay nagiging sanhi ng insomnia, depression, high blood pressure, at weakened immunity. Ayon sa Journal of Behavioral Medicine, ang mga senior na laging naka-expose sa negative media ay may mas mataas na risk ng cognitive decline. Piliin ang content na nagpapasaya at nagpapositibo. Comedy shows, nature documentaries, o inspiring stories ay mas makakatulong sa mental health mo. 10 lang ang mga ito, sobrang upo, irregular na kain, kakulangan sa tubig, sobrang tulog, hindi paglabas, hindi pagsunod sa gamot, sobrang kape, self-medication, walang exercise, at pagtitiis ng sintomas. Los 3 bonus, pag-iwas sa check-up, sobrang alat, at stress content. Hindi mo kailangang baguhin lahat agad-agad. Pumili ng isa o dalawa na alam mong kaya mong baguhin ngayon. Magsimula maliit, pero magsimula ngayon. Ang kalusugan ay hindi nabubuo sa isang araw, pero nabubuwag din sa mga maling desisyon araw-araw. Sa gintong edad, hindi pa tapos ang laban. Ito pa nga ang simula ng mas matalinong pag-aalaga sa sarili. Anong isa sa mga ito ang babaguhin mo bukas? Anong hakbang ang gagawin mo para sa mas malusog na katawan? May sariling karanasan ka. Kwento mo sa comments. Sa bawat kwento mo, may taong natututo. Mag-like kung may natutunan ka, at i-share sa mga kaibigan mong senior para sa mas malusog na kinabukasan. Salamat sa panonood.